Kahit kailan ay hindi naging fair sa kanya ang mundo. Ang inaakala niyang happy ever after ay hindi totoo. Lahat ng iyon ay sa fairy tales lamang nangyayari. Walang totoong happy ending sa mundong ginagalawan niya. Dahil kung totoong may happy ending, bakit kahit kailan ay hindi naging masaya ang huling sandali na magkasama sila ng kanyang ina? Bakit hindi masaya ang kanyang buhay? Parang dinaanan ng ipo-ipo ang masayang pamilya nila sa isang iglap. Sinira iyon ng isang mapait na katotohanan at hanggang ngayon ay napakasakit na katotohanan. Kaya paano pa siya maniniwalang may happy ending talaga? Kaya nga pinagbabawalan niya ang kanyang sarili na mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Dahil magpakasanto-santo man ng isang lalaki, parati pa rin ito may bulok na tinatago na makasasakit sa isang babae. Sadyang ipinanganak yata ang mga lalaki para pahirapan at saktan damdamin ng mga babae. Kung hindi, bakit wala lang inihihinga ang mga kaibigan niya, kundi ang sentimiento sa mga karelasyon ng mga ito? Kaya nga naisip niyang tama lang na pagbawalan ng kanyang sarili na mahulog sa kahit na sinong lalaki. Ayaw niya masaktan, ayaw niya maiwan, at higit sa lahat, ayaw niya maging reserva o second choice lang. At hindi exemption si Tyler sa mga lalaking pasakit lang ang hatid sa mga babae. Nakatanim na sa kanyang isipan ang pilosopiyang iyon at hindi na mabubura pa. Okay, sana mabilis lumipas sa mga araw para hindi ka na maabala sa trabaho mo, sabi niya at iniiwas ang tingin sa binata. Inabot ni Tyler ang kanyang kamay. Katrina, nagugutom na ako. I want to try Kanya Rogers. Marahang binawi niya ang kamay mula kay Tyler at nagpatiuna na sa paglalakad. I like you, Katrina. I really do. Muntik nang mahulog si Katrina habang bumababa ng kotse ni Tyler. Nagulat kasi siya sa ibinalalasang binata. Pagkatapos silang kumain, kaagad silang gayang umuwi. Pinilit niyang hindi magbukas ang usapan habang sakay ng kotse ng binata. Pero mukhang umabot na sa hangganan ang pagtitimpi nito. Okay, matipid niyang tugon. Hinawi ni Katrina si Tyler para makadaan siya at makapasok sa gate nang hindi nalilingon ng binata. Natatakot siyang kung titingnan o haharapin niya ito, baka ipagkanulo siya ng sariling damdamin. Yun lang ang sasabihin mo? Naramdaman ni Katrina ang isang kamay ni Tyler sa kanyang braso at sa bawat sandali na magkadikit ang kanilang mga balat, pakiramdam niya sasabog siya sa matinding pagpipigil ng sarili na harapin ng binata. Ano bang dapat? Tanong niya nang hindi tinitingnan si Tyler. Katrina, what? Okay, gusto ko lang namang malaman mo. Di ako naghahangad na magawa mo rin ibalik sa akin ang equal amount ng damdamin ko para sa iyo. Just let me stay by your side. And please, sabihan mo naman ako kung aalis ka na. Natatakot kasi ako na matapos ang isang linggo, bigla ka na lang ulit mawala sa akin. Mawala ulit? Gusto niyang lingunin si Tyler para makita ang ekspresyon sa mukha nito, pero natatakot naman siyang baka may mabasa rin ito sa kanyang mukha. Ipangako mo na magpapaalam ka sa akin kapag babalik ka na sa Maynila. Kung makapagdemanda ito ay para bang may namamagitan na sa kanila. Sa totoo lang, ayaw na ayaw niya sa mga demanding na tao. Pero ang attitude na iyon ni Tyler ang isa sa napakaraming bagay na gusto niya sa binata. Okay, sabi na lang niya. Huwag mo kakalimutan. Hirit nito. Okay. Bakit pulis okay lang ang sagot mo? Habaan mo naman. Pag-demand pa ng walang hiya. Napilitan tuloy siyang harapin ito. Fine, I promise. Magpapaalam ako kapag babalik na ako sa Maynila. At huwag mo kalilimutan may pangako ka. Dagdag pa nito. Are you aware of how persistent you are? Ipinanganak ka bang ganyan? Naiinis at natatawa niyang tanong. Sa totoo lang, hindi kasi na maintindihan ang kakaibang ikinikilos si Tyler. Para itong bata na sinama sa carnival at takot at takot na maiwan ang mga kasama. Ano bang nangyayari sa lalaking ito? Nagkamot sa sariling batok si Tyler. Naniniguro lang naman. Baka kasi bigla ka na namang mawala at hindi ko makita kung saan ka nagtatago. Ha? Kung makapagsalita ang binata ay para bang nagawa na itong pagtaguan noon.
Sige na, pumasok ka na sa loob. Pupunta na rin ako ng office. Nabiglaan kasi kaming meeting. Tumango lang si Katrina at saka daradiretso nang pumasok sa gate. Narinig pa niya ang pag-andar ng makina ng kotse ni Tyler hanggang sa tuluyan iyong makaalis. Kapapasok lamang ni Katrina sa receiving area nang harakin siya ni Jenica. Hi, andito ka pa pala. Akala ko nasa office ka na. Nakangiti niyang bati sa pinsan. Umuwi talaga ako para magkausap tayo ng masinsinan nang tayong dalawa lang. Walang kangiti-ngiti, sabi ni Jenica na humalkip-kip pa. Obviously, hindi nito gusto ang presensya niya rito. Okay. May dapat ba tayong pag-usapan? Tinalikuran niya ito at naglakad siya palapit sa couch para maupuruan. Pero masakit na rin kasi ang mga paa niya na sa pag-strolling nila kanina ni Tyler. Nagulat siya nang habulutin ng kanyang pinsan ng kanyang braso para siya ay pikilan. Pwede bang huwag kang bastos? Nasa pamamahay ka namin. Matuto kang lumugar sa kung saan ka nararapat. Singhal nito sa kanya. Hindi agad naunawaan ni Katrina ang mga sinabi ni Jenica, pero mabilis din niyang nahinuha na malamang ay na-misinterpret ng kanyang pinsan ang pagtalikod niya rito. Sandali lang. Hinawin niya ang kanyang braso. Hindi naman kita binabastos. Oh, really? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Ano palang dapat kong itawag sa ginagawa mo? Mga agaw? Lalong hindi naunawaan ni Katrina mga nilalabas ng bibig ni Jenica. Ano ba ang mga sinasabi nito? Tama nga pala ang sabi nila. Ang isang mga agaw ay parating magbubunga na tulad nito na mga agaw. Dagdag pa ni Jenica. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Aniya sa malamig na tono. Kung ayaw ni Jenica sa kanya, ay ayaw rin niya rito. Pwede ba? Tigilan mo ng pagmamaang-maangan. At kung may natitira ka pang kahit konting hiya sa katawan mo, umalis ka na dito sa bahay namin. Hindi ka welcome dito. Alam ni Katrina, mabigat ang loob ni Jenica sa kanya. Pero hindi na inakala na aabot sa puntong harapan siyang palalayasin ng pinsan sa pamamahay ng mga ito. Bukod tanging sa lahat ng mga tinuturing niyang pangalawang pamilya, ito lang ang hindi maganda ang pagtrato sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Hindi naman talaga ako magtatagal dito. Aalis din ako. Wes, umalis ka na. Ngayon na. Visitable yaw ni Jenica sa kanya. Sa pakiwari pa nga niya, anumang sandali ay magwawala na ito. Hindi ko kayang makita at makasama sa isang bubong ang isang ahas na katulad mo. Mga agaw ka. Wala akong inaagaw sa iyo. O talaga? Noong una, ang kapatid ko. Sunod, ang mga magulang ko. At ngayon, si Tyler. Mag-ina nga kayo. Manang-manang ka sa nanay mong mga agaw. Kung nagkataon na hindi niya pinsan si Jenica, baka masabunutan niya ito. Sabihan na siya nito ng lahat ng kung anumang masamang salita. Wag lamang nitong idadamay ang kanyang ina. Buong buhay niya, ay wala siyang ibang ginawa kundi magparaya, kahit paalam niyang siya naman talagang inagawan. Pero bakit siya pa rin ang parating lumalabas sa masama? Bakit ba? Napakalupit ng mundo sa kanya. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang rin niya sa kanyang pinsan. And now, you're threatening me? Alalahanin mo, nasa teritoryo ka namin. Huwag ka masyado magmatapang. Hindi ako nagmamatapang. Pero hindi ko rin papayagan na bastusin mo ang mami ko na nasa kabilang buhay na. At huwag mong isisi sa akin ang kawalan mo. Hindi ko kasalanan na mas malapit sa akin ang mga magulang mo at kapatid mo. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo lang ba minsan sabagay sa kakarampot mong utak kung bakit mas close sila sa akin? Nanguuyam niyang sabi. Sa kabila ng matinding inis na nararamdaman, ay nakuha pa rin niyang ngitian ng pinsan. Hindi na ito bibigyan ng pagkakataon na makakita ng senyales ng kanyang pagkatalo. Alam ko, dahil isa kang mga agaw, dahil hindi ka kayang mahalin ng pamilya mo, kaya nangaagaw ka ng pamilya ng iba. Singhal ni Jenica sa kanya. Umiling-iling si Katrina, habang hindi pa rin napapawi ang isang aral ng ngiti. Nakakaawa ka, Jenica. Hindi mo malang ba na-realize ang totoo? Yung kasamaan ng ugali mo ang dahilan kung bakit malayo ang loob nila sa'yo.
Bakit ni minsan, hindi mo malang napansin iyon? O hindi ka pa magbabago, tuloy na sila mawawala sa iyo. At kapag nangyari yon, maalaala mo ang pag-uusap natin ito. Napansin ni Katrina, natigilan si Jenica. Alam niyang masakit ang mga sinabi niya. Pero ang nais lang naman niya ay imulat ang pinsan sa mga maling iniisip nito. Gusto rin niya magbago ang pakikitungo ng pinsan sa sariling pamilya at ma-realize ito ang mga mali at pagkukulang nito. Wala siyang masamang intensyon. Pero hindi rin naman niya magawang ipaalam kay Jenica ang bagay na iyon sa mas maayos at subtle na paraan. She had learned to live her life the tough way at kahit may pagkakataon na maging mahina na siya, ay hindi niya ipapakita iyon. Kung ang pinagsisinter mo ay ang pananatili ko sa bahay na ito, don't worry, ngayon din ay mag-iimpake na ako. Wish ko lang na magawa mong maibalik sa'yo ang pamilyang sinasabi mong inagaw ko. Pagkawika niyon, ay tinalikuran na niya si Jenica. Subalit nakakailang hakbang pa lang siya na muli magsalita ang pinsan. Naaawa lang siya sa'yo, Katrina. Bigla siyang napahinto. Naaawa lang si Tyler sa'yo, kaya palagi siyang nasa tabi mo. Alam niya kasi ang iyong sitwasyon. Ganon din ang pamilya ko. Tinanggap ka lang nila dahil naaawa sila sa'yo. Dahil alam nila hindi ka makakauwi sa pamilya mo, dahil outsider ka rin doon. Mas nakakaawa ka, Katrina, dahil kahit kailan ay walang tatanggap sa'yo ng lubos. Habang buhay ka magiging miserable, dahil awa lang nararamdaman para sa'yo ng mga taong lumalapit at inakala mo na mahal ka. Katulad ni Tyler, naawa lang siya sa'yo at ang malaman niya na ikaw, ang kaawa-awang nila lang na pinangakuha niya ng happy ending, lalo siyang lumapit. Hindi na rin ako magtataka kung sinabi niya sa'yo na gusto ka niya. Gusto lang niya kahit paano ay mapasaya ka niya sa isang linggo mong pananatili dito sa Cebu. Dahil ganoon naman talaga si Tyler. Mabait siya sa kahit sinong babae. Madali siyang maawa. Gagawin niya ang lahat para mapaligaya lang ang kahit sinong kawaawang babae. At isa lang ang sinusuguro ko sa iyo. May hangganan ng pagpapaligaya ni Tyler sa iyo hanggang sa huling araw mo lang dito sa Cebu. Hinarap ni Katrina ang pinsan. Magkahalong pagkalito at pagtataka ang kanyang nadarama. Ano bang sinasabi mo? Gumuhit isang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ni Jenica. Hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi ni Tyler sa iyo? Natuklasan niyang ikaw ang kawawang bata na pinangakuan niya noong nasa nursery pa lang kayo. Siguro, dahil hindi naman talaga yun mahalaga sa kanya. Dalala ng awa ng kabataan niyo, kaya siya nakapagbitaw ng ganun pangako. Noon pa man, ay mabait na si Tyler. Isang alaala na nariwa sa isipan ni Katrina. I promise, we will make our own happy ending. Kaya pala ganoon na lang titigan ni Tyler ang rosebud na gawa sa molded clay na nasa kuha ng kanyang hawak ng gabing iyon. Ito pala nagbigay niya sa kanya. Pero kung hindi naman talaga yun mahalaga kay Tyler, bakit alaala pa rin nito ang bagay na iyon at ang pangako nila sa isa't isa noong mga musmus pa lang sila? Samantalang siya ay halos sa kalimutan na iyon sa mga hindi magagandang alaala na nangyari sa kanyang buhay. O baka naman dahil totoo ang mga sinasabi ni Jenica na noon pa man at magbahanggang sa ngayon ay awa ang dahilan kung bakit napakabayad ni Tyler sa kanya. Gagawin na binata ang lahat sa tulang sabihin nito na may gusto ito sa kanya para lamang masabing may pagpapahalaga sa kanya. Totoo nga marahil ang lahat dahil kung hindi, paano nalaman ni Jenica ang mga bagay na sila ng dalawa ni Tyler ang nakakaalam? Gumuhit ang sa katadulot ng mga bagay na iyon na pagtagni-tagni ni Katrina. Gusto niya maiyak sa damdaming lumulukob sa kanya. Dati pa naman siyang nabubuhay, nabaon ng sakit na katotohanan. Akala niya man hindi siya. Pero bakit parang ang natural na masakit na damdamin na dala-dala niya, buong buhay niya, ay tila sumakit ng 100 ulit pagkatapos ng mga bagay na pinagmulat sa kanya ng pinsan. Pero bakit nga ba siya nasasaktan? Sino lang ba si Tyler sa kanyang buhay? Bakit masyado siya nagpapa-apekto sa mga sinasabi ni Jenica? Tyler was just an old friend, an old schoolmate, someone from her beautiful past. He was not important. Kaya lang, kahit ano yatang kumbinsin niya sa sarili,
na wala siyang kakaibang damdamin para sa binata, ay hindi niya lubusang mapagtagumpayan. Nakapasok na kasi ito na sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Nasasaktan siya. Masakit na masakit para sa kanya katotohanan ng awa ang dahilan ng pakikipaglapit sa kanya ng isang lalaking hinayaan niya makapasok sa kanyang puso. Hindi man niya gustuhin. At kahit anong pati-discourage sa kanyang sarili para lang huwag mahulog ang kanyang love kay Tyler, ay wala naman naging silbi. Natuklasan na lamang niya, may napakalaki ng bahagi sa kanyang puso ang binata. Sino ba namang matinong babae ang hindi mahuhulog kaagad ang damdamin kay Tyler? Napakabait ang binata, napaka-sweet, at ang lahat ng bagay na sa palagay nito ay maaari magpasaya sa kanya. Kung kaya na lamang nito ay binibigay at ginagawa nito maski hindi niya hilingin. Masisisi ba siya ng kahit na sino kung nagawa man niyang buksan ang kanyang puso matagal niyang isinara? Oo, gusto niya magsisi. Gusto niyang sisihin ang kanyang pahamak na puso. Binalaan na nga niya ang kanyang sarili na huwag magtiwala at huwag hayaang mahulog sa kahit na sinong lalaki dahil sakit lamang ng damdamin ang ihati dito sa kanya. Pero sumigi pa rin siya. Kung dati ay sanay na siya sa kutsilyo matagal na nakatarak sa kanyang puso, ngayon, sa kanyang pakiwari, ay naatake siya ng hindi mabilang na armas ng paulit-ulit at hindi yun hihinto hanggang sa mawala na siya ng kakayahang huminga. May sana kung si Archer ng Unlimited Blade Works na hindi patadaig sa anumang nararamdamang sakit. Isa na lang ang konsolasyon, hindi siya umamin. Hindi mo ba ako narinig? Untag ni Jenica. Hindi ka rin totoong gusto. Sinabi na sa akin ni Sean ang lahat na nilalapitan ka lamang ni Tyler dahil ko ang dating classmate niya na kinaawaan at pinangakuan niya noon. Itigil mo na ang iyong ilusyon na magkakaroon kayo ng isang happy ending dahil hindi yun mangyayari. Tyler is mine and he'll come back to me the moment you disappear. Pinagtaasan ni Katrina ng isang kili ang pinsan. Alam mo na palang sa'yo si Tyler. Bakit nagwawala ka pa dyan? Do you feel threatened? What? Anyway, wala kang dapat ipag-alaala. Hindi ako interesado sa kanya. Pagkasabi niyon, at tinalikuran na niya si Jenica at dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Gusto maghihiyaw ng puso ni Katrina sa kasinungalingan sinabi ng pinsan. Gusto niya si Tyler. Gustong gusto. O baka nga, mahal na niya ang binata. Pero wala siyang lakas ang loob na ipaalam iyon sa ibang tao o maski sa binata. Natatakot siya na baka masaktan lang siya sa huli. At tama nga lang yata na hindi niya ginawa iyon dahil ngayon pa lang sinasaktan na siya ni Tyler sa kalamang wala itong pinagkaiba sa kanyang ama. Mayroon itong number 1 pero gusto pa magkaroon ng number 2. Hindi siya tutulad sa kanyang ina na hinayaan ng sarili na maging reserba lang ng kanyang ama. Para-pareho lang ang mga lalaki. Hindi marunong makontento sa isa. She was glad she did not confess her real feelings to Tyler. Kung nagkataon pala, wala na matitira sa kanya. Pero hindi naman niya magawang magsabi ng hindi. Nangangahulugan lamang iyon na binigyan pa rin niya ng pag-asa ang binata. At base sa pagkakakilala niya kay Tyler, sigurado, hindi siya nito tatantanan hanggang sa siya ay mapa-oo. Katrina! Hinihingal si Tyler na makalapit kay Katrina. Naroon sila sa airport kung saan ay unang nakita ang full-grown version ng batang babae na gustong-gusto niya noon pa man. Mabuti na lamang at sinabihan siya na Jerlyn na paalis na ng gabing iyon si Katrina. Hindi niya alam kung makakalimutin ba si Katrina o sinasadya nito ang kalimutan ang pinangako nito sa kanya. Sa tingin ni Tyler, kung hayaan na naman niya ito makaalis ngayon, ay magbibilang na naman siya ng maraming taon para makita ulit ito. Ayaw kasing ibigay ni Jerlyn ang address sa Katrina sa Maynila dahil magagalit daw ang pinsan nito. Kung ipapahanap naman niya si Katrina, baka mahirapan naman siya. Napakahirap kasi maghanap ng isang taong ayaw magpakita. Kung ngayon nga, nasa malapit lang ang dalaga, ay hirap na siyang habulin ito. Lalo pa siguro kung hayaan niya itong makalayo. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ni Katrina. Gusto magtaka ni Tyler. Bakit bumalik ang malamig na pakikitungo ni Katrina sa kanya? Ang akala pa naman niya kahit paano ay nabuwag na niya ang pader na itinayo nito sa kanilang pagitan.
Ilang araw na rin naman kasi na maganda ang pakikitungo nito sa kanya. She even laughed at his jokes and all his crazy thoughts. Ihahatid kita sa Maynila. Sagot niya. Kaya ko magbiyahe na mag-isa. Hindi mo ako kailangang ihatid. Hindi na ako estudyante. Napakamot si Tyler sa sariling ulo. Gusto ko kasing malaman ang address mo para alam ko kung saan kita pupuntahan pag pumupunta ako sa Maynila. At dahil ayaw mong ibigay ang address mo, ihahatid na lang kita. Pinagkasa na naman sila isang kilay ni Katrina. Bakit parang hindi maganda ang timpla ng dalaga? Kanina naman ay okay sila nang hatid dito sa bahay na Charlene. Ang sabi ni Charlene, bigla daw desisyon ni Katrina na umuwi dahil may kailangan daw itong ayusin. Ano man naman klaseng kumpanya iyon? Pinapayagan nito mag-leave ng 1 linggo. Pagkatapos, ay pababalikin ng ora-orada. Didn't I tell you that I want my life to be private? Ayoko na manghihimasok ng estranghero sa buhay ko. Estranghero pa rin ba ang tingin mo sa akin? Hindi na ikabli ni Tyler ang pagkatampo sa kanyang tinig. Kasi ako, kahit ilang araw pa lang tayo magkasama, pakiramdam ko, buong buhay na kitang kilala. Wala siyang narinig ang kahit anong salita mula kay Katrina, kaya nagpatuloy siya sa pagmamonolog. Pakiramdam kasi niya, kung hindi niya gagawin iyon, ay mawawala ulit sa kanya ang dalaga. Ang babaeng pinapangarap niya, magmula pa lamang ng mga bata pa sila. Kaya nga, ganoon na lamang ang kanyang tuwa na makita ang isang bagay na magpapakilala sa kanya kung sino si Katrina, at kaya rin ganoon na lamang paghahangad niyang mapalapit sa dalaga. Nang makilala ko kung ano at sino ang totoong Katrina, hindi ko na gustong mawala ka pa sa paningin ko. Kaya nga mas kiramdam ko, nang gusto mo kong itulak palayo, hindi ako nagpapigil. Kailangan kong lumapit sa'yo. Nung una, akala ko, attraction lang ang nararamdaman ko kasi napakaganda mo naman talaga. But then, days later I realized I already loved you. I can stand a day without seeing you and not being with you. Nang hindi pa rin nagsasalita si Katrina, ay tinangka niya itong abutin. Subalit umiwas ito. Tapos ka na ba? Tila, naiinip itong tanong. Paalis ang eroplano. Kailangan ko na rin umalis. Bye. Tumalikod na si Katrina. Gusto magrumentado ni Tyler. Bakit ganoon ang reaksyon ni Katrina? Wala man lang mga epekto rito ang kanyang mga sinabi. Ngayong ramdam niyang sa bawat araw na sila magkasama, ay nagawa niyang lagyan ng buhay ang inaakala niyang bato nitong puso. I just said I love you. Wala ka man lang bang sasabihin? Pahabol pa ni Tyler. Nakadama siya ng konting pag-asa ng limungan si Katrina. Kung ang paraan mo ng pagmamahal ay pagsasabi mo na mahal mo ako, pwede ka nang gumawa ng kwento. Pero hanggang doon na lamang iyon. Maipapaalam mo, pero hindi mo may paparamdam. Tumalikod na ulit si Katrina at naglakad palayo. Naiwan si Tyler at igagal sa kinatatayuan. Hindi na lubos maisip na ang batang babae na palangiti at palakaibigan noon ay binago na ng panahon. What happened to you, Katrina? Bakit tuluyan ka nang naging bato? Hindi na inaasahan na maalaala pa ni Katrina ang pangako nila sa isa't isa noong mga bata pa lang sila. Pero gusto pa rin niya iyong panghawakan. Ngayon ay lubos na napatunayan ang musmusang damdamin para dito noon ay hindi kailanman namatay. Kaya nga siguro, hindi na nagawang makapagrelasyon ng seryoso at dahil subconsciously, nihintay niyang muli mag-cruise sa kanilang landas sa Katrina. At ngayon nangyari na iyon. Mukhang napaka-imposible namang pagbuksan siya nito ng puso, maski kahit anong pilit niya kumatok doon.